Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At gaya ng sinabi ko kanina, meron akong assignment na patungkol doon sa ano ba tawag doon? Yung Do Angels Marry Women and Breed. Ito yun eh. Yun. So, based po rito, did angels marry women and breed giants? Ito yung mga na-research ko. Sabi ganito, Ate Sapa, nanonood ka ba ngayon? Ito sabi, it's a pretty peculiar question, but it's one we get asked quite a lot. Ang ayon dito is, ito, first question, were the sons of God human or spirit beings? From the outset, it is important to note, dito yung referensyang ginamit namin ni Melchor Manalili, pero related siya dito. From the outset, it is important to note that there is no reference to the word angels anywhere in this chapter. No? Walang sinasabi na ito yung mga angels. It is important to note that there is no reference to the word angels anywhere in this chapter. We have sons of God and daughters of men. The biblical terminology, sons of God, can refer to two things. Pwede siya sa angels, pwede rin sa mga tao. Yung angels, yung nasa Homonosize, 2:1, 1:38, 4 hanggang 7. Yun ba yun? Then, pwede siya sa tao rin. Yun sa Salmo 82:6 and Malakias 2:10, no? There are a number of immediate red flags with the identification as angels. Angels are spirit beings. Women are human beings. There are two different kinds. God established a law that each kind produces only after its own kind. The evidence against the identification as angels is also demonstrated by the context of Genesis 6. God says of these unions, my spirit shall not always strive with man. And the offspring of these sons and daughters were clearly human. So, hindi angel, ano? Human. And they bore children to them, the sons of God. The same were the mighty men that were of old, the men of renown, and the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and it repented the Lord that he had made man, and the Lord said, I will blot out man. The offspring of these unions were specifically men, not angel or angel man. The New Testament is even more direct. Jesus said that the angels and spirit beings in general neither marry nor are given in marriage, no? The sons of God in Genesis clearly did marry, taking wives. Indeed, Jesus continues to describe the Genesis 6 period as one of marrying and giving in marriage. But again, the angels neither marry nor are given in marriage. Further, the New Testament uses the term sons of God 6 different times, each referring to men, never angels. Excepting this question of Genesis 6, Job is the only book in the entire Bible that references angels as sons of God. Evidently, here as a simple metaphor for the angels as beings created by God. If the sons of God of Genesis 6 were indeed merely men,
why were they given that title? Ayun, bakit ba kung sila ay mga tao, ba't sila binigyan ng title na sons of God? The earlier context for this passage is vital. The separate genealogies of Genesis 4 and 5 establish a groundwork for the society of Genesis 6. They include some peculiar terminology that gives clues that point to the above-mentioned fifth option, the sons of God as the line of Cain. So tama yung sabi ni Brother Junre. Yun ay line of Cain. Genesis 4:1 describes the first human born, Cain. And the man knew Eve his wife. Yun. So yun ay mga sa linya ni Cain. So sana okay na yun kay Ate Sapphire. Hindi yun ang referensya ang ginamit ko, pero related siya sa yung referensyang yun sa binasa namin dati, no? Bro Jando, mali na naman yung interpretation ni Bro Eli dyan. Di ba may nagtanong kay Bro Eli dyan? Ano yun? Mga mali na naman ang mga paliwanag niya, Anghel do. Ay, so, mali-mali talaga yung mga, pati nga yung yung mga nakikinig kay Bro Eli, mali-mali pati nga yung sa kasal, kahit daw wag na magpakasal basta at magmamahalan, biro mo yon. Tapos dahil si Mama Mary at saka si Joseph hindi raw nagpakasal. Kasi ang Biblia niya wala nakalagay na pinakasalan ni Joseph si Mama Mary. So yung salin niya hindi niya alam, sa ibang salin meron. So kaya nakakatakot kasi biruin mo yon pag lahat ng mga miyembro nun hindi na magpapakasal. Tapos puro puro mortal sin, di ba? Tapos nagtuturo siya ng yung pagmumura, yung mga nakikinig ngayon, no? Kausap namin kasi yung dating daan na kapatid ni sister ni Mrs. kahapon eh. So pati yung hanggang ngayon hindi nila alam kung nasan si Bro Eli. Lahat ng dating daan, makinig po kayo. Itanong nyo kung nasan na si Bro Eli, yung bangkay niya hindi pinapakita at hindi sinasabi kung saan kinamatay at kung nasaan na siya. O sabi ko nga, pagkatapos siya nagkolekta ng collection sa inyo, biglang nawala. So, hindi daw alam ng mga dating daan hanggang ngayon kung nasaan anong dahilan at kung nasaan yung bangkay ng leader. Biruin mo yon? Yun. Nagtataka yung dating daan na sister ni Mrs. Na taga-dating daan. Nagtataka sila. Nasaan yung at nasaan nasa si Bro Eli? Wala daw. So, lahat ng nakikinig ngayon, matakot na kayo, wag na kayo makinig doon. Tapos nagtatanong nga tong kapatid ni sis bakit daw walang simbahan? Nagtatanong na siya, yung miyembro na mismo ng dating daan na kapatid niya ni Mrs. Sabi niya, bakit walang simbahan? Nagtataka ako, bakit wala kami simbahan? Sabi niya. So, yun, no? Matakot na po tayo at pagkatapos nag-collect, wala. Pagkatapos nag-collection ng pera, ngayon, hinahanap si Bro Eli, wala. So, biglang nawala. Yasan yung mga pera nyo ngayon, no? Mag-isip-isip na po tayo, kapatid, no? Yun lang po, salamat. Sige, Lino Bagasarto nga, bukas tawagan kita. So, ka na lang dyan, mag-relax ka na lang muna dyan. Dahil bukas ng gabi, tawagan kita. I-accept mo lang yung yung message request ko. Kahit mag-approve ka lang doon at bukas tawagan kita. Okay? Kasi hindi mo pa ako ngayon dahil hindi mo pa gina-accept yung ko eh. Wag naman sana mangyari na hanggang comment ka lang. No? Bagasarto nga, bukas ng gabi tawagan kita. Okay, alas 10 na po. Wala na po tayo. Yes, Brother Aljan. Bro, may tanong dito pa sa topic, kung okay ka lang. Ano yun, bro? Malalim masyado yung yung inyong boses. May nagtatanong about sa topic kanina. About sa topic? Okay. Sabi dito, bro, nakikinig minaw sa explanation ni Bro Romel. Tanong ko lang po, sino po yung gumawa ng kerubin na inuutos ni God? Thanks po. Sino ang?
Sino po yung gumawa ng cherubim na inutos ni God? Sino ang gumawa ng kerubin na inutos ni God? Si Moises. Yung tanong niya bro, sino ang gumawa? Yes po, yun lang po. Si Moises ang gumawa ng kerubin. Sabi sa Biblia, ganito ang sinasabi sa Biblia, no? 28:15 ng 25:18 pala, ang sabi ganito, then make 2 statues of guardian angels using beaten gold and place them at the 2 ends of the lid of the ark. So yan, pinagagawa siya ng 2 estatwa ng Anghel de la Guardia. Yan. So yan ang sagot. Okay, at pabigyan na lang muna si Gaudencio Guangco. Pang last na lang to talaga, pang last. Gaudencio Guangco, good evening. Para mapagbigyan natin to si Gaudencio Guangco. Hello, good evening. Hello, bro. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes, good evening, bro. Tungkol sa tanong ko po ay yung about sa mga lodging house. Lodging house, okay. Makonsidera ba natin matawag yun na pornification house? Ano yun? Kasi makonsider ba natin pwedeng tawagin na pornification house? Consider Kasi, ba na yung tawagin na fornication house? Pornification. Pornification? Kasi sa obserbasyon ko, panay nung pumasok doon, panay estudyante, hindi kasal. Malamang ano naman naggawin doon sa loob. Okay, Brother Romel Palma, pakisagot ang tanong. Brother Romel? Ano po yun ulit, bro? Hindi ko masyadong Consider mo ba daw ang lodging house na fornification house? Ano yan? Sabi niya, ang lodging house ba daw is makukonsider ba as fornification? Fornification. Sabi niya kasi fornification daw. Okay. Kung titignan mo po yung konsepto niyan, and not by being judgmental, pero usually, pwede siyang, kumbaga, pamahayan ng mga kalaswaan, yung lodging house, but not all, kasi meron naman sometimes na nakapag kumbaga naabutan ng gabi, wala nang matuluyan, wala namang bad intention, but usually and common yan yung ginagawa. Kumbaga nagiging daanan ng kahalayan yung mga ganyang lugar. So malamang pwede rin yung tirahan ng mga demonyo. Possible po yan. Possible po. Hindi po nating masabing hindi kasi possible naman po yan. Kasi ang demonyo, according to 1 Peter 5:8, nandyan lang po kahit saan. Kahit sa likod mo po. Nakaupo ka, nakatayo ka, nakahiga ka, nandyan lang po sa kahit nasa ang paligid natin. Even though you are in the church, nandyan rin po yung demonyo na handang po mag-tempt sa atin. Our focus on the mass, on the church, on the priests who are preaching ay nawawala po kasi nandyan po yung demonyo kahit saang lugar. So kung sakaling ako, kasi nature ng trabaho ko na nasa mga services kasi ako, may puruan ba ma-contaminate ka rin? Anong trabaho mo, bro? Nagre-repair ng mga appliances. Nag-home service ako, mayroon ako mga customer na may lodging house. Okay. So for you to be safe na lang po, kasi kahit na saan man po tayo mapunta, may makakasalubong tayo hindi natin alam, that is a occult practitioner.
So mas maigi before tayo matulog ay mag cleansing prayer po tayo. Then kailangan talaga na isasabuhay po natin yung confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals every day. Pero okay siguro pag may suot kang yung sacramental na ni Mama Mary, yung pendant na Mama Mary. Okay naman po yun. As I have said, kumplituhin natin yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, at saka yung sacramentals para mas safe po tayo. Yung cares po. Okay, salamat. Okay po. Okay na po. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Gaudencio Guangco, at pasensya na po kay Ruel Sabano at saka kay Ate Meng dahil kailangan na po natin tapusin ang ating programa ngayong gabi sa punto por punto, at bukas ng gabi, ano ngayon? Friday? So bukas ng gabi is Talakayan Night, Doctrinal Exposition. So sana may mayroon tayong katalakayan bukas. Try lang natin Lino Pagator nga, no? Bukas ng gabi bro is Talakayan Night namin. Tawagan kita sa iyong i-accept mo yung message request ko para kita. Matawagan kita bukas for Talakayan. At subukin yung yung alam mo sa alam namin. Pagkumparahin lang natin bro, wala lang debate, pagkumparahin lang natin yung sa iyo tsaka sa amin.